naman po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January, February, March 11, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may The Orient Square sa may Ruby Road, Ortigas Center, San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Rostan sa Shangri-La Plaza. Dito yan sa may Green Hills sa Wakwak, Mandaluyong. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbagbahagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Dito kailangan dali na sa Animal Bite Center. Opo, ang idea po natin kung talagang kakailanganin ay 24 to 48 hours. Pero para ulit sa mga ibang mga kapuso natin na nakikinig na sinasabi nila ay lampas 24 hours, lampas 48 hours na ako. Paano wala naman nangyayari sa akin. Paalala ko lang po namin mamula sa DOH, yung incubation period ng rabies, pwedeng tumagal yan hanggang 1 year. Depende kung gaano kalayo sa utak yung kagat o yung kalmot o yung dila ng hayop. Dahil mabagal yung pag-akyat ng virus, kung mas malapit sa ating ulo at sa ating utak, mas mabilis. Pero huwag natin babaliwalain. Although ang ideal is 24 to 48 hours. Okay, kung halimbawa po hindi sila nagpa-bakuna o nagpaturo nung post-it Nang bawang, may isa pa kami narinig dati na nabanggit na rin sa akin. Yung iba, although parang nakakatawa pakinggan, ay parang meron daw hawakan sa bato or may inumin na bato. Sabi ko, ano yan, Darna? Hindi mo tayo Darna, no? So wag mo tayo aasa sa bato. Ang pinakalunas po natin sa rabies ay yung ating konsultasyon sa Animal Bite Centers. Para yung kung titingnan ng doktor, may category 1, category 2, category 3. Ba't sinabi may tatlong category? Hindi kasi lahat ng tatlong kategorya kailangan turukan kagad. Alam po namin sa DOH na maraming natatakot sa turok ng karayom kasi medyo marami, mga 5 to 7 times, no? Na ano. Pero alam niyo po, mas okay yun kaysa yung tayo pumanaw dahil sa rabies. Okay, halimbawa po ay yung alagang hayop ay na-vaccinate naman, nabakunahan kontra rabies, Yusek. Ito po ba'y safe na? Magandang tanong yan. Kahit po ang ating alaga ay bakunado, kumonsulta pa rin tayo. Malaki po ang tulong ng bakuna sa aso at sa pusa at much as 85 or 90% nagupigilan yung paglipat ng rabies. Pero meron pa rin kasi 10% na pagkakataon. So, isipin natin to na parang pag mas marami tayong proteksyon, bakunado alaga natin, tapos kung makagat pa nila o makalmot tayo ay lumapit pa tayo sa doktor, mas mababa yung pagkakataon na tayo ay pumanaw. Kaya, mahalagang sabay-sabay yan lahat ginagawa. Kapunaan si alaga, magpatingin kung magkaproblema. Okay, may mga tanong po dito tungkol sa rabies. Basahin ko lang po, Yusek, si Gigi sa ating Facebook Live. Kung nabakunahan na po ng anti-rabies, safe na po ba or may expiration din po yung bakuna? Siguro yung tao, yung ibig niyan sabihin. Nabakunahan na, nag-expire daw po ba yun? Magandang tanong. Siguro yung ibig sabihin na expiry dito is yung effectivity, yung pagkabisa ng ating bakuna laban or yung post-exposure prophylaxis. Tinatawag na yung bakuna. Matagal po yung protection ng bakuna na yan. So inaamit ko rin namin na bumalik sa Animal Bite Center dahil may maaaring ibang mga problema na hindi naman rabies pero kung yari, makatetano. Kasi alam niyo ba na ang pag-treat ng aso o ng pusa, ang tawag namin yung dirty-wound, nagkakaroon tayo ng pwedeng tetano or yung lakso, nanihigas yung tanga, na pwede rin makamatay pag hindi mo na lunasan. So, kumonsulta pa rin po tayo. Anyway, pag nakita ng doktor at nasabi niya na dahil sa hindi naman ganun katagal, yung turok na dati ay pwede na, baka hindi na ipaulit. Yung iba po pinapaulit or booster. Alam ko po kasi naturukan na po ako yan. Tama.
tama yan kahit kasi depende rin sa lokasyon ng bagong kagat. Halimbawa, kung nung unang panahon ay nakagat ka sa hita o kahit sa may bandang braso at naturukan ka, hindi na doktor, okay na yun. Eh kung yari, nakagat ka uli at medyo yung nakagat mo, nakakising-ising mo si Loki, tapos kung ka sa bibig, nakagat ako, nasa ulo yan ha, malapit po. Ang ating mga espesyalista, may ginagawa sila, tinatawag nila infiltration. So yung mismong bakuna, inuulit nila at doon nila tinutusok na malapit sa lugar na nakagat. Yun yung sa ibang salita, tinatawag na booster kasi masyado malapit sa utak. So uunahan ng doktor yun, kaya uulitin. So, yung si Gigi sabi niya, tama, yung tao nga daw yung tinatanong niya, yung nabakunahan. So, mas maganda yung itinanong sa Animal Life Center para ma-assess po, ano po. Yes po, at idagdag ko na rin na kamakailan lang ay parang napag-usapan na sa PhilHealth Board of Directors. Kung di ako nagkakamali, as we speak right now, no, nag-meeting yung Board of Directors sa kabilang building lang sila, nandun sila Secretary Hermosa sa kami, President Mercado, kasama din sa mga agenda items, utos ng Pangulong Marcos, yung benefit package para sa rabies post-exposure prophylaxis pataasin. Kaya ako nabanggit yun para kay Gigi at sa mga iba pang mga kapuso, huwag mo tayong kakabahan sa gastos. Handa po ang gobyerno, lalo na kung ito isang DOH hospital, no? Handa ang gobyerno na sagutin yung gastos nito. Okay, si Teresita, sabi niya, Ma'am Cathy at Sir Yusek, totoo po ba na pag-alaga ang aso sa bahay ay wala ng rabies ito? Ako, magandang tanong ni Teresita yan dahil dun sa datos natin, kalahati po ng mga rabies cases noong 2025, mga alaga dito mga marami sa kanila ay hindi pakunado, kaya paalala natin kung kayo po ay may mga fur babies, responsibilidad mo natin papakunahan sila sa mga veterinaryo. Pero yung tanong ni Teresita ay, paano kung pakunado na, no? Ay, asumin yung tanong. Safe naman yan. Mag-iingat pa rin po tayo at mag-iingat na pang follow-up question kasi hindi naman lumalabas ng bahay. Si Gogi, saka si Muningning, hindi siya lumalabas. So, po, may mga daga, may mga ibang mga hayop na maaaring nakakapagod. Okay na po. Okay po, sige po. Pwede na po. Ingat po, God bless po. Mga alaga. So, ingat pa rin po tayo, pupunta pa rin. May paraan po ba, Yusek, para malaman kung yung alaga mong hayop o kahit anong hayop na nakakagat or nakadila or nakakalmot sa'yo, may paraan po ba para malaman kung sila'y may rabies? So meron po, no? Meron kasi ganito yan. Usually, ang abiso ng mga veterinarian, saka ng mga doktor na rin ng tao, kapag tayo ay nakagat, hindi ko yan, nakagat ka, tapos nabigyan ka na ng exposure prophylaxis ng bakuna sa Animal Life Center. Ang ia-abiso ng veterinaryo or ng doktor ay yung hayop ay Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?